Kaya tumayo. Hindi kasi yung video. Joke! Si AJ kanina. May YouTube ka pala. Hindi, Dustin, meron ba kayong mga ear experience or mga creepy nung sinushoot niyo itong Evil or Not? Meron. May mga TV experience pa kami. Madami, oo. Parang may one time naiwan ako mag-isa sa tent. Tapos, nag-blink-blink yung ilaw. Pero sa tent lang namin. So ako lang mag-isa, di ko alam kung ano, lalabas ba ako o hindi. So pinikit ko na lang yung mata ko. Kasi yung tent namin is medyo malayo sa set. Kasi yung PNR nga again, sobrang laki niya. So, Tapos mag-isa kayo. mag-isa lang ako noon kasi naghihintay ako ng eksena ko. So, yun yung mga ganung bagay. Tapos siguro pag pumupunta kami sa set, kailangan namin dumaan pa ng mga grass, madidilim ng mga lugar. So, talagang pipigilan mo na lang yung takot mo. Pero ano yung mga preparation niyo pag gano'n? Siyempre, di ba, pag horror movie, maraming nangyayari na creepy. Ay, nagdadasal ba kayo or pinabless ba yun or something? I'm not sure if pinabless, no? Pero ako siguro, isa rin sa preparation ko sa paggawa nitong horror na to is yung hindi mag-prepare. Gets ba? Kasi kailangan mong makuha yun naturally yung takot. Kasi nakakatakot na mismo yung setup, yung eksena. So, ayun, basta tumalon na lang ako sa eksena, doon na lang talaga yung takot. Tsaka yung mga prosthetics ng mga ano natin, ng mga aswang. Grabe naman kasi talaga. Kasi hindi mo sila matitignan sa mata pag nakita mo sila. So, I would say, andun na talaga naturally yung takot. So, Last one na lang. Sige, go ahead, Irving. Kumusta naman yung working experience mo with Richard? Diba? Ang powerful nilang tatlo. well, hindi ko nga in-expect eh. Kasi si Kuya Richard, ano palang Captain Marvel palang yung Hindi ko in-expect na ganun siya kagaan katrabaho. Para ko siyang kuya. Ano yun, in a short period of time, nakapag-bonding kami and sobrang down to earth yung Kuya Richard. I just wish na makita yun ng tao. No? Kasi pag tinignan mo si Kuya Richard, very intimidating. Pero ano mo, medyo may pagkaano nga siya eh. Gen Z nga siya eh. May pagkaano siya, bata siya. Oo. Parang minsan siya pa yung mag-reach out sa akin. Ay, tingnan mo to, tingnan to. Ano mo to, ano mo to? So parang na ako na, seryoso ba si Kuya Richard? O ano, parang gano'n. Napakagaan niya katrabaho. Talagang before kami mag-taping, na-build namin yung connection bilang magkapatid. Oo. Tsaka, yun nga eh, nakakalungkot na natapos na yung taping namin kasi wala na, baka sa promo na lang kami magkikita. Pero napaka-tao talaga ni Kuya Richard, I would say. And to, ano naman, Miss Ivana Alawi, of course, nakasama ko na siya sa PBB. And ito naman, sa movie, ibang Ivana rin na may nakita ko. Ano ba? Magaling si Ivana, magaan din siya katrabaho. Kumbaga, hindi rin ako naka-experience ng ilangan sa kanya. Siguro din, nagsama na rin kasi kami sa PBB. And, syempre, I'm very grateful for this opportunity na makatrabaho siya kasi grabe, iba at malabi na yan, di ba? So, ayun. Talagang nakita ko talaga tinry niya yung best niya dito sa movie na to. Action niya. Yeah. Thanks for the kind words, Thank Ivana and you. Richard. Of course. We will bago si Chad in Manila and then, sige, we'll have Chad
Rosette muna ng Manila Chad, Beat how are you? to shoot the first set of questions. Hi, Chad. Hello, congratulations. Asan yung soup mo? Ba't wala ka pa sa'yo? Sige, It doesn't soup. Later na. Ayun, Ayan, since na-mention mo about Ivana, tapos sobrang laki ng followers ninyo na nasa PCP ka pa lang, ang daming kinilig sa inyo, kahit na short span of time yun. At nung bang nagkita ulit kayo, parang nandun pa rin ba yung parang dati nahihiya-hiya ka pa sa kanya doon, parang gano'n. So paano yung naging ganap ninyo nung muli kayo nagkita? Of course, oo. May nahihiya pa rin kasi ako, mayayain naman talaga ako eh. So, nung una kami nagkita, I remember sa StoryCon ata yun. Nahihiya, but then, ayun, nagkamustahan naman kami, kamusta yung PBB, nag-congratulations sa akin. Tapos, pagdating naman sa set, siguro, nagkaroon na rin kami ng time para makapag-build ng connection, bond. At masasabi kong hindi rin naman talaga mahirap makipag-connect niya. Kasi professional, parang work lang naman to. At kailangan namin talaga gawin yan para rin sa grupo. Tsaka kami, natutuwa kami kasi sa loob ng bahay ni Kuya, pinag-uusapan lang namin, uy, baka naman guest mo ako sa YouTube mo ganyan. Pero ngayon, kasama kami sa movie. So, blessing to para sa amin, tsaka para sa mga supporters na yun nga, sumuporta sa journey namin. Actually, ako nung paglabas ko, medyo hindi pa ako aware. Nung lumabas na lang yung story ko, biglang lumabas ulit yung mga clips. So, sabi ko, ganito pala. So, nung nakita ulit kami, sabi ko, nakita mo to? Meron ba lang ganito, So, sabi niya, oo, nakaba, ganyan. So, Kasi nalaman mo lang na magsasama kayo sa pelikula, paglabas mo ng bahay ni Kuya, right? paglabas na... Yung Etong's Evil Origin. Yes. So everything happens, talaga parang nilakat sa'yo, no? Oo. Galing nga no? Parang plan talaga lahat. Expect the unexpected, sabi nga nila. Yes, with all the blessings na dumarating sa'yo ngayon, Dustin, kumbaga after BBB, nagsisingin na ba ngayon sa'yo yung mga pagbabago in terms of your career since ngayon sa MMFF? The Hindi lang busiest, isa, most dalawa, important correct? star of Tapos may series ka pa, 2025. may endorsement, so nagsisingin na lang. Nagsisingin na. Well, of course, aware ako sa mga blessings na dumarating. But, tinitake ko siya as a way for me to become more humble. Itong blessings naman to, na nakukuha ko minsan lang to sa buhay. So, ako, hindi ko siya masyadong sinisink in na para, para maging kampante, maging alam mo yun. Tinitake ko to para maging, mas magutom pa, o mas galingan pa sa industriya. Kasi pinapahalagahan ko talaga itong opportunity na to, na itong taon na to, o itong blessing na dumating sa akin. So, Thanks, Chad. Manila, ng pep, ng push, sorry. Hi! Hi guys, so this is your first SRR. So can you share lang one of your most memorable moments from shooting the first one? And then how is it different from this current one? Naalala ko lang sa Shake, Rattle, and Roll, Extreme yung pangalan nun 2 years ago. Sabi ni Direk, ikaw na bahala gumawa ng sarili mong character. Sabi ko, ha? Direk ba ano? So, sabi niya, basta ikaw na bahala. So, yun lang yung naging challenge. Yun yung naging challenge sa akin noong time na yun. Kailangan makita ko yung character mo, sabi ko, kailangan mag-stand out ka, kailangan mag-build mo yung sarili mong character. So, ayun, yun yung struggle ko nun, no? Parang paano ako magiging different sa ibang characters noon.
So, naaral ko na, wala pang ano dito, wala pang makulit dito, or wala pang jolly-jolly dito. So, sabi ko, sige, ako na lang, ako na yun. So, yun yung nangyari. What was the reaction ng family mo nung napanood ka rin sa una tapos nalaman nila kasali ka na very na bigger role? Of course, na ano sila, na tuwa sila sobra. Sinasabi nga nila sa akin na baka maging aswang na daw ako. Kasi pangalawang shake natin, enroll ko na nga. Super excited sila na makita ano yung difference kasi lagi ko sinasabi na grabe, sobrang layo ng character ko from before sa ngayon. Excited sila kasi hindi ko kinikwento sa kanila yung story eh. Para, alam mo yun, magulat sila sa kakalabasan. So, and syempre grateful rin sila sa opportunity for me. So, And since coming out of PBB, parang there's a new generation of fans na siguro didn't know you when you were parang an actor before PBB na attached you to Bianca also because you guys were adopted. Anong side of you will they see in this project na wala sa talaga? oh, wow. Siguro ma-appreciate rin nila yung craft ko na mag-isa. Yun yung number one. Makikita nila kung paano ko mag-isa, kung paano ko sa horror na again walang love team. Makikita nila or mas ma-appreciate nila yung effort ko sa pag-arte o yung love ko sa industriya. Kasi, love team is love team. Pakilig, ganyan, pa-sweet-sweet. Pero ito kasi, walang ganon. Medyo intense. So makikita nila yung different side ko. Ano yan, mas mapapalawak nila yung, siguro, sana mas mapalawak yung pag-appreciate nila sa akin as an actor. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you.